Secretary Blinken and I announced that we are poised to deliver a once-in-a-generation investment to help modernize the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard. Ang $500 million o katumbas ng mahigit 29 billion pesos na foreign military financing na inanunsyo ng Amerika kahapon, pinakamalaking ibinigay ng US Congress ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Yan ang first salvo of the funding that we will be getting for our armed forces. Plano sana natin unti-unti at sa 10-year program, we're trying to put it down to maybe even 3 years or 5 years. Medyo yung ating armed forces upgraded na talaga. Isa raw sa mga kondisyon sa ibibigay ng military aid para sa AFP Modernization Program ay ang pagpili ng mga military equipment na interoperable o akma sa US military operations. Interoperability nga yun ang importante sa lahat. Kaya yung lahat ng equipment na ibibigay sa atin or that we're going to be getting from MFF fund, it will be interoperable sa kanilang armed forces rin, especially yung kanilang Navy, which is going to be very prevalent and present here in the West Philippine Sea. Pero ang China, nagbabala laban sa panghihimasok ng ibang bansa sa issue ng South China Sea. Dapat daw mapagtanto ng Pilipinas na ang panghihimasok ng ibang bansa para mangudyok nila ng komprontasyon, makakasama lang sa rehiyon. Magdadala lang daw ng dagdag na insecurity para sa Pilipinas ang pagpapapasok ng external forces para ipagtanggol ang seguridad nito. Pinatatanggal din ng China ang missile system ng Amerika sa Pilipinas. I-deploy ng Amerika ang Typhoon missile system nito noong balikatan exercises noong Abril. All I can really say is that first, these missiles are meant for our own defensive capabilities, our own ability to improve our defensive deterrence, and they're not meant for any offensive purposes. So I really can't see on that basis how it would lead to an arms race. Sa pagbisita naman ni US Defense Secretary Lloyd Austin sa Subic Base sa Olongapo, Zambales, pakay niyang makita ang kakayahan ng mga kumpanya sa Subic na magkumpuni ng barko ng US, Navy at mga kaalyadong bansa sa rehiyon. Today we saw some of our industrial base companies out here working together to create additional capability, and that's also very, very exciting. So again, we've come a long way in 3.5 years in our relationship with the Philippines. Ang pagbisita ni Secretary Austin dito sa Subic ay bahagi lamang ng mas malawak at mas mahabang planong palakasin at palawakin ang mga kakayahan ng mga lokal na kumpanya dito para maserbisyuhan at kumpunihin ang mga US Navy warships pati na mga kaalyadong bansa na nakadestino sa rehiyon. Kasunod naman ng matinding pinsalang iniwan ng habagat at bagyong Karina, kung saan 39 na ang naiulat na nasawi. Maglalaan ng Amerika ng $1 milyong o katumbas ng mahigit 58 million pesos na halaga ng humanitarian aid para sa mga nasalanta. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.